Paulit-ulit na sinubukan ni Gaston na tawagin ang pangalan ng kanyang mag-ina upang kunin ang atensyon sa pag-aakalang sapat na yon na dahilan upang huminto ang babae at hintayin siya. Ngunit bigo siya, parang binging ahas ang pandinig ni Nati kahit na naririnig naman nito ang ginagawang pagtawag sa kanya. Nagtama ang mga mata nila ni Brixton na kaagad siyang itinuro at pagkatapos ay nilingon niya ang mukha ni Nati ng seryoso. "Mommy, that's Daddy! Tawag niya tayo! Mommy!" Binilisan pa ni Nati ang kanyang mga hakbang. Nang marinig ang sinabi ng kanyang anak at maging ang pagtawag sa pangalan niya ni Gaston, wala siyang planong harapin ito ngayon. "Mommy!" Puno ng pagtataka ang mga mata ni Brixton dahil parang hindi siya naririnig ng kanyang ina. "Tatawag tayo ni Daddy! Si Daddy yun oh! Tawag niya tayo, Mommy!" Muling malakas sa saad ni Brixton na naguguluhan na sa kung anong inaasta ng ina niya ngayon. Hinihingal na lumapit ng sekretary ni Gaston sa kanya. "Mr. Barcelo, hindi ko alam na pupunta pala dito si Miss Bentacourt." Yun din ang alam ni Gaston dahil nakausap niyang babae at kaya kampante rin siya. Habang nakatayo doon ay dumami pa ang mga taong lumapit sa kanila upang batiin ang lalaki o kung hindi naman ay magpakuha rin ng larawan at makiramay sa kanya. Pinakita ni Gaston na may kailangan siyang gawin. Hindi na matanaw kung nasaan ang mag-ina. "That's enough." Sigaw ni Gaston na hindi na magawang maging kalmado pa. Kilala niya si Nati. Baka mamaya kung ano na naman ang maisipan nito at kung saan sila magtungo ni Brixton. Kailangan nilang mahanap ang dalawa bago pa ito magdesisyon ng kung ano. Tumahimik ang mga taong naroon at ang ilan pa'y umatras. Nagulat na sila kay Gaston. Successful ang project nito kaya marapat lang na masaya siya. Ngunit kabaliktaran niyo noon. Namiyawang na si Gaston at hinarap ang kanyang sekretary. Hindi niya alintana ang mga taong pinapanood pa rin siya kahit na alam nilang hindi na maayos ang mood niyang bigla. "Let the guards at the gate stop her." Diretsong English na utos niya sa sekretary. "Noted po, Mr. Barcelo." Sa pagkakataong iyon ay nagawa ng makalapit ng babaeng kasama niya kanina na may pangalang Rosa Fe. Akay nito sa isang kamay ang kanyang anak na si Francesca. Komplikado ni itong tinignan ng sekretary na napakamot pa sa kanyang ulo dahil siya naaamoy ang biglaang problemang malala ng kanyang amo. Malamang na na-misunderstood na ito ni Nati. Kinuha na niya ang cellphone upang tawagan ng contact niya sa main gate noong site. Inexplain niya ang buong pangyayari at ang kagustuhan na pang mangyari ni Gaston. "Mr. Barcelo, lulan daw po si Miss Bentacourt at Brixton ng taxi." Nalamig ng mukha ni Gaston. Agad siyang kinabahan na hindi na sa mansyon nila ang punta ng kanyang mag-ina. Puno ng pagkatarantang tumakbo na si Gaston patungo ng pinto. Gulantang na pinanood siya ng mga taong naroon. Hindi sila makapaniwala na makikita ang dating gobernador sa ganong sitwasyon na halatang hindi magawang kumalma. Marapat lang na sumunod ang sekretary dito. Ngunit hindi niya yun ginawa. Nanatili siya doon. Pinili niyang manatili upang maging kasama ni Rosa Fe at ng batang naguguluhan din. "Saan pupunta si Mr. Barcelo?" Hindi sumagot ang sekretary. Ang batang babaeng yun ay hindi anak ni Gaston. Kung hindi anak ito sa kanyang kabit na lalaki na matay noon, nakasama ng kanyang asawa habang ginagawa pa lang nito ang project. Walang alam doon si Gaston. Katunayan ay ng araw lang din niya yun sila nakita at nakilala. Hindi na nagtanong pa si Gaston kung totoo ba na anak yun ng dating employee niya na pinagpasahan ng project at bilang pag-alaala dito na may share din sa project na yun, ay hinayaan niya makita ng batang project na sana ng ama nito. Yung tipong kahit na anak lang ito ng kanyang kabit, may dugo pa rin yun ng ama. "Mr. Barcelo, kung hindi mo sana pinasang project na yun, hindi sana mamamatay ang ama ng anak ko. Ikaw ang pumatay sa kanya. Tingnan mong bunga ng desisyon mo. Isang batang nawala ng matatawag na ama. Kaya mo bang ibigay ang father figure sa kanya?" Dala pa rin ng pagkagulat, hindi magawang makapagsalita ni Gaston. Hindi niya alam kung anong kanyang magiging reaksyon. Bunga man yun ng hindi maayos na relasyon, alam niyang may parte siya na nagkamali siya at nakokonsensya siya. Hindi niya kasalanan na wala itong kinikilalang ama dahil naniniwala siyang hanggang doon na lang ang employee. Naiiling ng sekretary na hinarap ang babaeng kung masta. Akala mo'y legal wife siya. "Alam mo, even if Mr. Barcelo showed some mercy because of this child and keep you here, walang ibang kahulugan yun. Ano gusto mong gawin niya? Siyang tatay yung ama ng anak mo? Ang swerte mo naman kung gagawin niya yun sa'yo. Anong akala mo kay Mr. Barcelo? Kalad ka rin. Para sa iyong kaalaman, may sarili na siyang binubuong pamilya. Huwag mo silang sirain gaya ng ginawa mo sa mag-asawang wala na. Baka nga ikaw pang dahilan kung bakit sila nawala. Nagtalo. Nagsasayang ka lang ng laway. Mahiya ka naman.
Kabit ka na nga, tapos gusto mo pang panindigan ka ng isang Gaston Barcelo? Dream on, Rosafe. Mataray na inirapan ni Rosafe ang secretary ni Gaston. Sa totoo lang nung makita niya ito at malaman na may kinalaman sa pagkamatay ng ama ng kanyang anak, ay nagkaroon na siya dito ng interes. Sumagi sa kanyang isipan na pwede niyang gamitin ditong anak at patuloy na konsensyahin ito hanggang sa tuluyang bumigay ito at panindigan silang mag-ina upang tumanaw ito ng utang na loob. Okay na sana kanina sa buong event, kung hindi lang dumating ang babaeng tinutukoy ng sekretary na dahilan. Kung bakit din ipinasang project ay may improvement pa sana yon. Nangako din kasi si Gaston na kakain din sila ng dinner. Totoo naman na siyang may kasalanan kung bakit. Bakit siya bang nagsabi na gawing target ang mag-asawa? Saka mali ba niya na makakabuntis ng ibang lalaking yun? Kung tutuusin, hindi niya na yung saklaw. Saka pwede bang ikalma yung kalandian mo? Ilugar mo. Hinding-hindi ka papatulan ni Mr. Barcelo, hindi Rosafe. Narinig mo? Huwag mong tangkain na manira ulit gamit lang ang bata. Sa terminal ng bus, biyaheng Manila, natagpuan ni Gaston ng kanyang mag-ina. Tumawag siya sa kanyang ina kung nasa mansyon na sinanati. Ngunit ang sabi nito'y wala pa, kung kaya naman, doon na siya dumiretso. Malakas ang kutob niya na doon sila pupunta ni Brixton. Kung kaya naman yun ang kanyang pinakinggan. Hindi na siya nagdalawang isip pa dahil alam niyang doon lang naman pwedeng pumuntang mag-ina niya. Taxi ang sinakyan nila na kung nagkataong sariling sasakyan ito ni Nati, paniguradong itutuloy niya yun pagbaba ng Baguio na pauwi na sa kanila. Napakamot na si Gaston sa kanyang ulot lihim na napamura. Panibagong problema na naman kasi yun at batid niya na hindi niya basta-basta mapapaniwalang babae. Base na lang sa sama ng loob na nakita niya sa mga mata nito kanina. Napatayo naman si Nati sa kanyang upuan na nasa waiting area nang mabanaag ang bulto ng katawan ni Gaston. Kinarga na niya ang kanyang anak na nakatulog na. Puno na ang panghuhusga ng mga mata nitong itinapon sa papalapit na si Gaston sa kanilang banda. Pinakita niyang masamang loob niya at nagliliyab ang galit niya sa kanya. Natalia, anong ginagawa mo dito? Bakit sinundan mo kami? Sinundan ni Gaston na kunin si Brixton sa kanyang mga bisig ngunit inilayo sa kanya ito ni Nati. Nakagat nga ni Gaston ang kanyang labi na napapahiya ng iginalang paningin sa kabuuan ng terminal na hindi naman ganun karaming mga taong naghihintay ng kanilang mga bus. Oo na, alam niyang mali siya. Maling-maling ginawa niya. Malamang ay iniisip na ng babae na sinadya niya hindi sila papuntahin dahil meron siyang ibang pamilya na lihim na nais papuntahin. Ganun ang labas ng tanawing yon sa isipan ni Nati kung kaya naman nakapagdesisyon ito na tumakas at bumaba na. Let me explain. Explain what? Na meron pa ba? Hindi na ako kailangan? Dinerecho mo na lang sana ako. Ang dami mo pang paligoy-ligoy. Pinatira mo pa kami sa mansyon niyo. Pinagmukha mo kong tanga sa kadesperada. Alam mo yun? Yun ang nararamdaman ko ngayon. Mariin ngunit mahina lang ang sabi dahil ayaw niya nang gumawa ng eksena sa terminal. Muling sinubukan ni Gaston na kunin ang anak sa mga bisig ni Nati na muli lang namang inilayo yun ng babae. Ibigay mo si Brixton sa akin. Umuwi na tayo. Sige na please. Akin na. Umang niya pa ng braso habang nakikiusap. Ganun na lang ang naging iling ni Nati na para bang tuluyan na siyang nawalan ng ganang kausapin ng lalaki. Nung kang ibigay niya ditong anak, matapos niyang gawin yon sa kanila, nabibigatan ng muling naupo si Nati. Wala na siyang planong bumalik ng kanilang mansyon dahil naroon pang kanilang mga gamit. Naupo naman si Gaston sa kanyang tabi. Bahagyang hinaplos ang ulo ni Brixton na natiling tulog pa rin. Muling pilit na hinuli ang malikot na mata ng babae. Hindi akin ang batang yon. Ano pakialam niya kung itanggi nitong batang yon? Inaasahan niya na yon. Malamang para utuin na naman siya. Hindi niya pala anak, bakit itong kasama niya sa halip ng kanilang anak? Totoo ba na may bantang gulo doon? Wala naman siyang nakita. Sa isip ni Nati palusot lang yun ni Gaston upang papaniwalain na naman siya sa kasinungalingan nito. Hindi mawala sa kanyang balintataw ang nakita niya doon kanina. Paulit-ulit niyang naaaninag. Anak siya ng employee na namatay noon nang dahil sa project. Naalala mo siya, hindi ba? Ito rin ang dahilan kung bakit ako nakikipag-break sa'yo. Ayoko mapahamak ka o ako at matulad sa kanilang mag-asawa. Hindi ko rin alam ang tungkol sa kanilang mag-ina. Ngunit bilang pagtanaw ng utang na loob sa mga naging sakripisyo ng employee na yon, nanikit ng mga mata ni Nati nang marinig ang dahilan ni Gaston dahilan upang matigilan ito sa pagsasalita niya. Nakikitinita niya na kung saan silang aabot na dalawa, kung saan nahantong ang kanilang pagtatalong yun na walang silbi. Tapos gusto mong maging bayani para sa batang yon? Oo na, hindi na maganda naging kamatayan ng ama niya. Pero sino bang may kasalanan? Ikaw ba? Since feeling mo ikaw, gusto mong akuin ang responsibilidad mo sa batang yon? Puno ng hinanakit at sama ng loob na sambit niya na mas namula pang mga mata.
Paano naman ang sarili mong anak? Paano ako? Bakit laging ibang tao na lang ang inuuna mo? Nasaan kami ni Brixton sa mga priority mo? Laging nasa huli? Hindi na napigilang ilabas ni Nati ang kanyang saloobin dahil pakaramdam niya ay sasabog na siya doon. Sakang babaeng yun, bakit kailangan nakahawak siya sa'yo? Inaari ka niya. Inaangkin, wag mo kong gawing bulag ha. Nagdugo pa lalong puso ni Nati nang maisip ang sinakripisyo niya para kay Gaston. Naging maramot siya sa kanyang sarili. Naging sobrang mapagbigay din siya kay Gaston. Hindi man lang ba yun naisip at nagawang ikonsidera ng dating gobernador? Ang unfair niya naman kung ganun. Pwede naman niyang kilalanin ng mag-inang yun sa ibang paraan. Hindi niya kailangang kargahin ng bata, tapos hindi pa sila niya pinapunta ng site na para bang mas mahalaga ang mag-inang yun kumpara sa kanilang dalawa. Bagay na mas napagsakit pa ng kanyang puso habang naisip niya yun. May banta ba talagang hindi ligtas o choice mo lang yun ang dahil sa kanila? Huwag ka na magsinungaling. Nati, ano? Ano pang idadahilan mo? Ano pang irarason mo? Alam din ba ito ng mama? Pagod niya nang tinignan si Gaston na para bang kapag ginawa niya yun ay maibsan ng sama ng loob niya. Kung gusto mong magpakaama sa batang yun, go on. Hindi kita pinipigilan, Gaston. Pero itong tatandaan mo, itong magiging kapalit ng lahat ng yun. Kinakancel ko ng wedding natin. Hindi na ako interesado pa. Napatayo na doon si Gaston habang higit ang kanyang hininga. Hindi makapaniwala sa naging desisyon ng babae. Natalia, hindi mo pwedeng gawin yun. Bakit hindi? Walang kasal na magaganap until you have dealt with all of these things. Kasalanan mo yun. Bumakas ng sakit at pagkagulat sa mukha ni Gaston. Ngayon pa lang ganyan ka na. Mas lalo mo pa sasakitin ang ulo ko kapag kasal na tayo. Sumeryoso na doon ang mukha ni Gaston. Matagal na nilang hinihintay yon, tapos ngayon na pwede na nilang planuhin. Bigla na namang mabubulilyaso. Hindi naman hadlang doon ang bigla ang pagsulpot ng mag-inang yun eh. Hindi naman siya gusto ko siyang kunin at akuin Nati. Gusto ko lang na batang makita ang launch ng project ng kanyang ama na sinimulan. Hindi naman porket napakikita sila ay talaga lang ha. Huwag mo kong gawing bulag. Kitang-kita kung paano humawak sa braso mong babaeng yun. Na feel na may relasyon kayo. Ako dapat yun. Kami dapat yun. Ikaw ang tumapos ng project. Hindi ba dapat nandun din si Brixton? Bakit inuuna mong iba? Ibang-ibang nakikita ni Nati sa aura ng babae. Kahit na nasa malayo lang niya ito natanaw. Unang tingin pa lang niya halatang may gusto na ito kay Gaston. Baka nga anak niya pang bata. Sinasabi lang na hindi sa kanya. Upang utuin siya. Bilugin ang ulot muling paikutin sa mga kamay ng lalaki. Bagay na hindi na niya mapapayagan pang mangyari. Bababa na muna kami ni Brixton ng Maynila. Determinadong sambit ni Nati na kahit hadlangan ni Gaston ay igigiit. Hindi na nagawa pang magsalita ni Gaston nang makita niyang gising na si Brixton. Inaantok, kinusot ng batang mata at bigla itong bumangon at umayos ng upo sa kandungan ng ina nang makita niya ama. Daddy? Malitang ngiting hinaplos ni Gaston ng ulo ng anak na hindi inaalis ang mga mata sa mukha ng bata. Ako nga, Brixton. Inunit ni Brixton ang kanyang isang braso sa ama upang magpakarga. Kinuha naman siya ni Gaston upang buhatin matapos sa sulyapan si Nati na kahit labag sa loob niya ibinigay ang anak at wala na siyang nagawa dahil sa gusto ni Brixton. Humigpit pang yakap niya sa anak nang halikan nito ang kanyang isang pisngi. Buhat ang anak, tumayo na si Gaston. Let's go home. Hindi Gaston, bababa kami ni Brixton ngayong gabi. Nakabili na ako ng bus ticket namin. We can refund. Akin at ire-refund ko. Lahat pa nito ng kanyang isang kamay. Kailangan niyang mapapunta sina natin ng mansyon. Anong oras na rin yun kung kaya naman delikado nang bumaba sila? Nati, let's solve the matter between us privately. Huwag mo nang palakihin pa, okay? Mahina niyang sabi upang hindi maintindihan niya ni Brixton na bala na sa pagyakap sa leeg niya. Nakahilig na rin ito sa kanyang isang balikat. Inismera ni Nati si Gaston sa paggamit ng salitang yun. Malamang ay ayaw nitong palawigin at ipaalam sa anak nila. Malalaki ang hakbang na lumayo na si Gaston patungo to sa exit ng terminal kung kaya naman walang nagawa si Nati kung hindi ang sundan ng kanyang mag-ama. Hindi siya pwedeng bumaba ng hindi kasama ang kanyang anak. Gaston! Hinawakan niya na mahigpit ang kamay ni Nati at bumagal na rin ang lakad niya na kanina pa'y nagmamadali. Ilang beses yung hinila ng babae upang magsilbing protesta. Ngunit hindi yun umbubra sa higpit ng pagkakahawak sa kamay niya ni Gaston. Hindi siya nito binitawan kahit na makailang beses na pasimpleng hinila pa yon ni Nati upang kumawala. Sa halip ay mas lalo niya yung hinigpitan habang patuloy sa kanyang normal na paglalakad patungo ng kotse. Akala mo ganun-ganun lang yon? Angil ni Nati nang makaupo na siya ng passenger seat. Nasa car seat sa likod si Brixton. Alam ko na malaki ang kasalanan.
Hindi lang basta malaki, sobrang laki, Gaston. Muling angilin natin na humalokip-kip pa. Nagmaniobra na si Gaston ng sasakyan upang umalis na doon na animoy wala siyang naririnig na sinabi ni Nati. Pagdating nila ng mansyon ay nakaabang na si Doña Josefina. Alam na rin itong ginawang pagtakas ni Nati sa driver. Hindi pa alam na matanda kung anong totoong nangyari, kung kaya naman hindi siya makapagbigay na komento. Ang tanging alam niya lang ay kagustuhan ni Nati na pumunta sa launching ng project. Bukod doon ay wala na. Kung hindi yan sasabihin ni Nati, nung kang malaman ito ng matanda dahil pihadong pagtatakpan na naman ito ni Gaston sa ina. Mama, kayo na munang bahala sa aking mag-ina. Usal agad ni Gaston nang maibaba niya si Nati. Kailangan kong bumalik ng site. May mga bisita pa ako doon na kailangang harapin at kausapin. Tumangulang si Doña Josefina na lumipat ng tingin kay Nati. Nakarga ang kanyang anak. Pinanood nilang umalis ang sasakyan ni Gaston. Nang mawala na yun sa paningin nila, ay hinarap na ni Nati si Doña Josefina nang hinihintay lang din siya na tingnan ng kanyang future manugang. Gusto niyang malaman kung bakit ganito nakabad mood ang itsura ng babae. Iha, pasensya na po kung tinakasan namin si Brixton ng driver kanina, Mama. Gusto lang naman namin masaksihan ang launching ng project ni Gaston. Sana nga po hindi na lang kami nagpumilit na pumunta doon kanina. Dere-derecho na tunan ni Nati na hindi magawang makatingin ng maayos sa matanda. Kung gagawin niya yon, paniguradong isusumbong niya ditong ugat na sama ng loob niyang namumuo. Ako pa rin pong bahala kay Brixton. Pwede po bang sa guest room na lang muna kami matulog ngayong gabi? Naaablibadbaran pa po ako kay Gaston at oras nang umuwi siya, paniguradong mag-aaway kaming dalawa. Ako na lang pong iiwas sa kanya para sa kapakanan ng aming anak, Mama. Dumami ang katanungan sa isipan ni Doña Josefina, ngunit sa halip na magtanong, ay pinalampas na yon. Gusto niyang maging neutral sa kanilang naging away, yung tipong naroon silang dalawa kapag aalamin niya nangyari para parehong mapapakinggan niya ang magkabilang side, hindi lang sa isang panig na katuon ng pansin niya at maging bias. Sige Iha, ikaw ang bahala. Kung gaano naging mahimbing ang tulog ng magina na halatang napagod ng mga kaganapan, hindi nagawa ni Doña Josefina na hinintay na dumating ang anak. Bandang 2:00 na ng madaling araw kasamang kanyang sekretary. Kinagulat naman yun ni Gaston ang plano yung umakyat ng kanilang silid upang makita na mag-ina niya. Mama, bakit gising ka pa? Sa halip na sagutin ng kanyang katanungan, ay ibang sinagot nito sa kanya na malayo siya nais niyang malaman. Wala sa silid mong iyong mag-ina. Sa guest room sila natulog. Napalunok ng laway si Gaston. At least hindi nagpumilit na umalis ang kanyang mag-ina. Pinagtaasan na ni Doña Josefina ng kilay ang anak nang magpapahinga ito ng malalim. Nakikita niya hindi lang basta ang kanilang problema. Ano na naman bang nangyari? Naparsa si Gaston sa ina kung anong tunay na problema nila ni Nati. Hindi niya masabi kung nagsumbong na ba si Nati sa kanyang ina, ngunit pinili pa rin niya na sabihin kay Doña Josefina ang tungkol kay Rosafe at Francesca sa event. Ang tanda mo na, pero hindi mo pa rin alam kung anong importante sa hindi. Hampas na ni Doña Josefina sa isang balikat ni Gaston, naglabasan lalong kulubot sa kanyang muka nang dahil sa sobrang yamot niya sa sariling anak. Ikaw nang may hawak ng project. Oo, na walang ama ng bata at parang naging sakripisyo siya. Ngunit sino bang kumuha ng buhay niya? Paano nagagawa ng babaeng yun na isisi sa yung lahat ng mga nangyari, ha? Nagpabuntis siya sa lalaking yun. Tapos ikaw ang guguluhin niya? Nasa tamang kaisipan pa ba siya, ha? Siraulong babaeng yun. Ang kapal! Mama, natural na magagalit si Nati dahil hindi mo rin siya pinayagang pumunta. Hindi rin ba niya deserve na mag-ina mo na tumayo sa tabi mo? Wala ka talagang pinagkatandaan. Ikaw at ikaw ang gumagawa ng sarili mong problema. Alam mo!